mahirap lusutan niya, nasasabihin nila, hindi nila sinasamba. Eh, meron silang aral na ganun eh. That you have to worship saints and their images and surprisingly, even their relics. Ano raw ang relics? Yun daw nadaiti o nadikit sa katawan ng isang santo. Relics daw yun. Sasambahin mo pa rin. Eh, yung supilyo nun, nadikit sa katawan niya. Sasambahin. Relics po yun. Eh, yung arinola. Relics pa rin yun. Pustiso. Pati pustiso. Ay, sasambahin yun. Kaya lalabas yan, napakagulong aral yan eh, no? Yan, isa sa malaking pagkakaiba sa aming aral na ipinatutupad kaysa sa aral. Aral lang naman, wala naman akong pakialam sa personal eh, kapatid na Joseph. Kung yung Papa sa Roma eh, nangangalon niya, wala naman akong pakialam dun eh. Ang pakialam natin yung aral kasi, kung halimbawa, ako, nangalon niya ako. Eh, ako lang namang mag-isa mananagot sa Diyos doon. Di naman kita isinali eh, di ba? Halimbawa, si kapatid na Josel, eh, nangalon niya. Siya ang mananagot sa kayong kalon niya. Eh, tinuruan kanya, tama naman ang tinuro siya sa tao. Wala siyang sagutin sa turo, di ba? Pero mananagot ka personal. Kaya wala tayong pakialam kung halimbawa, ang isang Papa sa Roma, nangangalon niya ng bababae. Hindi yun ang pakialam natin. Kung ako na nangangalo niya, wala tayong pakialam dun eh. Ang pinag-uusapan natin, hindi personal. Ang pinag-uusapan natin, prinsipyo, aral. Anong aral? Pag nagturo ka ng mali, mas mahigit yun sa nangalo niya ka, Brad Joseph. Bakit po? Pag nagturo ka ng mali, 1,000 naniwala sa'yo, 1,000 iniligaw mo. Ayun. Eh, nangalon niya ka, isa lang ang nailigaw mo. Yun lang kinalon niya mo. Kaya, 1 versus 1 million, napakalaking kasalanan mo sa Diyos pag nagturo ka ng mali. 29:12 ng Kawikaan. Pakinggan nyo. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ayun. Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan ni Satanas, abay, lahat ng susunod sa'yo, masasama na eh. Eh, tinan mo. Como si Manalo, paniwala, si Kristo tao. Lahat ng mag-iglesia ni Kristo, tao si Kristo. Sabihin mong Diyos si Kristo, aawain ka eh. Di ba? Eh kasi lahat naniwala sa Kanya eh. Kaya yung turo, pag yun ang mali, malaking bagay yun. Kapatid na Diyos eh. Bigat. Mabuti pa yung nagkasala ka ng personal kesa sa nagturo ka ng mali. Kasi wala ka nang idadamay pagka personal mong kasalanan eh. Ang idadamay mo yung talagang kasama mo. Pero yung sa turo, lahat idadamay mo, lahat ng maniniwala sa'yo. Yan ang mabigat. Kaya ang sabi ng Diyos kay Timoteo sa 4 ng unang Timoteo, versikulo 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Oh. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. Nakita mo na yon? Pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Nakita mo yun? Dama yung nakikinig eh. Pag ang mangangaral, nag-iingat ka sa iyong sarili, sa iyong turo, sa paggawa mo nito, sarili mo ang ililigtas mo. Pati nakikinig sa iyo. Eh pag hindi ka nag-ingat, pahamak mo na Apo. Yun ang implikasyon nun. Kaya masasabi ko, kapatid, sa tanong nyo na ano ba pagkakaiba ng aming samahan kaysa sa Katoliko, kami po nagbabatay pagdating sa turo sa Biblia para wala kaming sagutin sa Diyos. Sabi ng Biblia, tinanggap mong walang bayad yung aral, ibigay mo walang bayad. Kaya kami, hindi kami naniningil ng pinangangaralan namin. Bawa, utos ng Diyos ang binyag, nagbibinyag kami, walang bayad. Eh sa Katoliko, magpabinyag kami, bayad eh. Apo. Magpakasal kami, bayad. Magpamisa kami, bayad. Patay na nga, nagbabayad pa rin eh. Pagka minisahan at binindisyonan, nagbabayad yung mga kamag-anak. Eh sabi sa Biblia, hindi maitatanggi kahit sa Bibliang Katoliko, nakasulat yun, ha? Ang tinanggap mong walang bayad, ibigay mong walang bayad. Sabi ni Kristo, mangaral kayo, sabi sa mga apostol. Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Eh, merong iba, nagpapabayad. Eh, ang mga apostol, di nagpabayad. 11:7. Ng 2 Korinto, ito po sabi,
Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas. Sapagkat? Dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ayun, ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Hindi, wala talagang bayad. Tayo, hindi natin tinatanggi, meron tayong abuluyan, yung kusang loob ng kapatid. Marami tayong gastos. Namibigay tayo ng libreng Biblia. Nagmamantini tayo ng ospital na walang bayad. Meron tayong orphanage na mga matatanda, kinukup-kup dito sa atin. Yung nga mga matatanda dyan, naaawa ako eh. Meron dyan tayong mga ampo na matatanda. Ang anak nila, mga Katoliko. Meron pa, anak ng iglesia ni Manalo pa yung mga kamag-anak nila. Pero wala naman daw silang orphanage, kaya dito sa atin dinala. Sabi ko nga, salamat na lang sa Panginoon at hindi na pinaalagaan na sa iba. Pagka ganun ng anak, mabuti pa tiyanak. Nakakahambal. Alam mo ba kahulugan ng nakakahambal? Ano po ba yung Brother Eli? Hindi mo ba alam? Malalim po eh. Hindi ba taga-baliwag ka? Jakmawatan po eh. Kamawat. Nakakahambal, nakakalunos, nakakagimbal. Na ang isang magulang na mula sa pagkabata, inalagaan ng anak hanggang mag-asawa. Pagkatapos, nung may pamilya na yung anak, iniwan na yung magulang, pinabayaan ng iba nag-aalaga. Mahirap magunita na. Kaya si Atty. Rizal, nakakatiyak na siya. Pagka siya matandang matanda, dito na lang siya, di ba?